Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 17 OFWs na ikinulong sa Qatar dahil sa pro-Duterte rally pansamantalang pinalaya. 3 sospek sa pagpatay kay Juan Johnny Walker Humalon, pinawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Babaeng sangkot sa human trafficking sa Thailand, arestado ng NBI. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pansamantalang pinalaya ang Filipino workers na inaresto sa Qatar matapos ang inilunsad nilang pro-Duterte rally noong nakaraang linggo. Ito ang kinumpirma kahapon ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Kakdak na binigyan ng provisional release ang 12 lalaki at 5 babaeng OFWs kahapon ng umaga. Ayon pa kay Kakdak, nahaharap ang mga ito sa investigasyon for illegal assembly and gathering without a permit na may kaukulang parusa na 6 na buwan hanggang 3 taong pagkakakulong. Una nang iniulat na napalaya ang 3 nilang kasamahang menor de edad matapos ding dumalo sa iligal na pagtitipon. Dagdag pa ni Kakdak na binigyan siya ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng legal at welfare assistance ang mga arestadong OFWs. Inakwit ng korte sa Misamis Occidental ang 3 sospek sa pagpatay kay Juan Johnny Walker Humalon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa isang desisyon ng Calamba Misamis Occidental Regional Trial Court Branch 36, idineklara ni Judge Michael Ahok na hindi guilty sina Jolito Saha Mangumpit, Reynante Saha Bongkawel at Bobby Bongkawel sa kasong murder. Ayon sa korte, hindi napatunayan ng prosekusyon ang pagkakasala ng mga sospek. Ang kabuuan ng mga ebidensyang iniharap ay hindi sapat upang patunayan ang kanilang pagkakasala ng desisyon. Binanggit din ng korte na nagiging sanhi ito ng dagdag na sakit sa pamilya ng biktima. Iniutos ng korte ang paglipat kay Mangumpit sa Zamboanga del Norte Correctional para sa iba niyang kaso at ang pagpapalaya sa mga Bongkawel maliban na lamang kung may iba silang kaso. Iniharap kahapon sa publiko ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang illegal recruiter na kanilang inaresto sa NAIA sa Pasay City, kamakailan. Kinilala ang suspect na si Priscilla Sunga Tabilog na nagpapanggap na founder ng isang missionary institution na Alliance of Bishops, Ministers and Educators International Incorporated. Huli ang suspect kasama ang 2 nitong biktima na inalok umano ng missionary work sa Thailand. Nang iharap sa publiko si Tabilog ay tila nahihilo at nawalan pa umano ng malay ito. Napag-alaman ding hindi lisensyado at otorisadong recruiter ang suspect, batay na rin sa verifikasyon mula sa Department of Migrant Workers o DMW. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA number 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 at Republic Act number 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.